be honest, Radmar, I can't say na paminsan if it an aftershock or parang nahihilo lang talaga kami. Yung gano'n na feeling na parang na-trauma na or parang hindi namin alam is this an aftershock ba. Pero Sa mga oras mo ito, nasa linya po ng ating komunikasyon si Ma'am Angelis De La Torre Orong, PIO po ng Province of Cebu. Ma'am, good morning, Mayang Buntag, Jade at Admar po. Ang inyong mga kasama, maraming salamat po sa inyong oras. yes, good morning po, James or Admar. Opo, ma'am, kumusta po ang sitwasyon dyan ngayon sa probinsya ng Cebu? Nakakaranas pa rin ho ba ng mga aftershocks? Yes, actually po. Hello? Yes, go ahead po. Okay. Actually, yes. Mga ano lang, kanina around 6:59, 7 a.m., nag 4.3 na naman po, Bugol City. Medyo malakas-lakas din po yun. Opo. It's still the same po sa Bugol City. I believe it's still the same fault line. So, meron din po mga aftershocks pa rin. May mga mahihina, may malalakas pa rin din po. Opo. Nasa Cebu kayo ngayon, sa Cebu City ho ba kayo o sa Bogo City ngayon, ma'am? Ngayon po, nasa Cebu City po ako. Pero actually, even here in Cebu City, nasa capital po kami ngayon. The 4.6, the aftershock earlier was still felt here po. Opo. Sa isang araw ho ba, ilang beses nakakaranas po ang ating mga kababayan dyan ng mga aftershocks? To be honest, Radmar, I can't say na paminsan if it an aftershock or parang nahihilo lang talaga kami. Yung gano'n na feeling na parang na-trauma na or parang hindi namin alam is this an aftershock ba. Pero yesterday, for example, I don't, parang yung malakas talaga na feel mo yesterday, parang maybe around 3-4 times. Tapos may mga in-between po. It's getting, less and less naman din po. Pero may iba talaga yung malalakas talaga. Opo, opo. Well, anyways, kumusta naman po yung mga tulong na ipinapaabot, no, sa ating mga kababayan na apektado po nitong magnitude 6.9 na lindol? Yes, continuing po yung tulong na natatanggap ng Cebu, and especially na Northern Cebu. We're very grateful po kasi ang dami, even not just from Cebu but from outside of the province. Kahapon po, I'm pretty sure na kita niyo po online, grabe yung traffic going to Northern Cebu kasi nga po ang daming private individuals and groups na who opt or who want to distribute or give their goods themselves dun sa Northern Cebu po. Pero yun nga, sa amin sa province of Cebu po, well, continuing din po yung sa amin, continuing din po yung sa national agencies, pati naman po, of course, sa LGUs, may relief assistance din po sila binibigay. Pero yun nga po, we're asking for the public, if pwede, yung collaborative or yung concerted yung effort or coordinated yung effort for relief assistance para ma-prevent po yung heavy traffic just like yesterday. Kasi may ibang groups na madaming sasakyan, sa 10, may iba po pong kasama yung mga bata, yung mga ganun po. So, kahapon, nag-set up na po yung province ng mga drop-off points in those areas, Asturias and Bugol City, para po hindi na sana tumuloy yung iba na maliit yung relief goods or relief assistance tapos kaya naman na i-drop off lang nila. Yun yung ginagawa natin po. But the drop-off point hanggang 12 noon today, pero continuing po yung assistance po natin. Opo. Linawin ko lang po, ma'am. Iba po yung tulong na ibinibigay ng national government like DSWD at ng provincial government. Tama ho ba? At maging LGUs? Yes po. Iba-iba po yun. Ang DSWD, kanila po own assistance nila based on the records that was sent by Secretary Rex Gatchalian's office today. May 203,000 na food packs na po silang na-distribute as of October 5. Ang sa capital din naman po, iba din po, nakadistribute na din po tayo to all of the towns actually as of yesterday. May 7 million worth of in-kind donations na po tayo natatanggap. Pero iba pa po din yun sa mga purchased by the capital. So lahat na po, nakadala na po talaga natin. But we will continue po.
Po. Gaano ho ba karaming mga apektadong pamilya at individual sa lindol pong ito dyan sa Cebu? Okay, so let me check. Dahil As ang punto ko far po, as yes, oo. Ang punto ko, marami pong mga tulong na ibinibigay tayo. Yun nga, sabi natin, national government, provincial, LGU, at bukod pa, yung mga pribadong sektor na nagbibigay po ng tulong dyan po sa Cebu, sa mga apektadong pamilya. Ano po yung assurance po natin na lahat po ng tulong, lahat po ng mga apektadong pamilya at individual ay nabigyan na po ng mga tulong at o ayuda? Yes po. I have here the list of affected families. The affected families is at 209,972. Kung individuals po yun, nasa 372,513. As for the provincial government po, sa lahat ng po pinapadala natin na assistance, more than enough po sa number of individuals actually or number of families. Ang assurance po natin na it will go down directly to the barangay is we've been working with the LG po because apart from the relief assistance, yun nga, sila kasi yung they would know where we should give assistance to. Sila yung nakakaalam ng barangay. So, we're very grateful sa LG kasi sinasamahan naman po ang ating assistance. And then the other day, nag-order na po si GovPam na samahan din po ng military, ng Air Force, ng military po, ang mga nagbibigay ng relief assistance natin to make sure na bababa talaga siya sa barangay po. And then doon down sa barangays na ma-distribute po talaga siya sa lahat ng residents na in that area po. So far, sa ngayon ba, Ma'am Angeles, may mga kababayan pa tayong natutulog sa gilid po ng mga daanan na wala pong mga tents na matutuluyan? As far as Bugo City and San Romeo is concerned, sir, may tent city na po sila set up the other day pa po. Lahat na po, mostly po, nandun na po sa loob. But to be honest, may iba talaga, even in areas na has been assessed na structurally okay na po yung bahay nila, pwede na po silang pumasok. They choose po talaga to sleep outside kasi nga continuing pa po yung aftershock. So kaya yun, prioritize din na unahin ang pag-assess ng mga schools or structures ng DPWH national to make sure na kung hindi man tents, kasi there are not enough tents as well, hindi ganun kadami yung tents. So yung tent city, hindi din naman ma-accommodate all the families or all the individuals. So ang ginawa po, prioritize yung structure na pwede or ma-assess na sure na po siya mapapasukan. So for example po, hindi po to resident, pero yung patients outside Bugo City Hospital, kasi the past few days, nasa labas lang po sila under tent. Structurally, na-assess na po ng DPWH na actually pwede na po pasukin yung isang wing ng hospital. Pwede na po makagamit doon para hindi naman po sila sa labas. Pero actually, to be honest, Sir Mark, may patients talaga na ayaw talagang pumasok. So, what Red Cross did is na-set up na lang talaga ng tent. Pero yung closed tent, the past few days kasi yung open tent. Tapos ang lakas palagi ng ulan paggabi. So, pinasok na sila ng tent ng Red Cross. And then, So, pero may areas na po talaga, may structures na pwede na po talagang gawing evacuation apart from the tents po. Opo. So, gabi-gabi ba umaambon dyan ngayon, Ma'am Angeles? Yes po, yun yung concern namin. Hindi na umuulan talaga siya. Malakas yung ulan. Kagabi actually it was better. Hindi siya lumalakas. Pero still, may rain shower din po talaga. Opo. Nabanggit po ninyo kanina may drop-off points ang mga ayuda kung sino man ang mga tutulong para hindi ma-traffic. Dahil nga sabi mo, mula dyan sa Cebu, papunta doon sa northern part, yung particular sa Bugo, talagang ma-traffic na. Gaano ba katagal na yung oras ng biyahe mula dyan sa Cebu, proper going to Bugo City? Actually, sir, ang traffic kasi nagsa-start sa Danao City, which is even far from, malayo pa siya from Bugo City. It will take around 2 hours pa from Bugo.
Pero kung Danao ka manggagaling, kaya nga sa Danao, nag-set up kami ng drop-off points para umikot lang yung mga tao. Kasi from Danao, instead of 2 hours going to Bugo, nagiging 10 hours. Kahapon naging 10 hours yung land trip going to, kasi standstill na po yung traffic kahapon. So that's the reason po na sa Danao City po yung drop-off point natin kahapon. The other area naman po sa west, kasi may west going to north. May drop-off point po sa Asturias. Kasi nga din po, the others are dun po dumadaan sa Asturias. Pero if you've seen online po kahapon, may mga accidents dun sa Asturias kasi it goes through the Trans-Central Highway, which is the mountainous part of the west. And then, dun po kasi, if you are not familiar of the road there, first time mo dumaan, and medyo malakas yung drive mo, it's very risky talaga sa Trans-Central Highway. Kaya mostly, suggestion namin or advice namin palagi is they opt for the west part of driving to north. Kung dapat yung drivers nila or yung gamay na yung area. Kasi naghirap so kaya yun kahapon ang daming accidents doon na area. Meron nga kami nabalitaan, may mga aksidente na gusto nga maghahatid sana ng tulong, kaya lang na-aksidente. Diyan banda, papunta yata sa Bugo City yun, ma'am. Yes. There was one 11 sila, including the other car, 11 sila na dinala sa Balamban District Hospital as per PNP report sa amin. Including 2 bata na papunta sa Bugo. So they were delivering goods. Kaya yun po yung call namin kahapon. We're very sad about these accidents. Kaya if possible din po, kung pwede, lalo na yung may mga bata, huwag na lang po samahin yung mga bata if ever pupunta talaga ng north. Kasi we truly understand the people na gustong maghatid personally. Hindi naman natin masastop yun. But if kaya lang nila, drop-off points na lang po sana. Meron din naman po dito sa Cebu City. Kung hindi din po, ayaw din po nila idaan sa government, meron din naman pong private organizations na tumatanggap ng mga ayuda para yung malakihan na pong operations ng relief para malaking truck na po. So, yung from drop-off points po ninyo, lahat ng mga ayuda, paano po niyo dalhin yan? Dahil nga sabi mo, matraffic at ang purpose bakit may drop-off points para maibsan na kahit papaano yung traffic dyan sa papuntang Ground Zero o sa Bugo City. Yes. So, for example, kahapon po, or at least one truck can accommodate already, let's say, aid that 15 or 20 cars are carrying. So at least man lang, yung kahapon, may mga nag-stop na nag-drop off instead of going there. And nakalesa na kami ng 20 cars and maraming trucks po kami sa drop-off points. So at least we were able to save at least some time and some naka-decongest ng traffic ng konti. Pero meron din pong port to port. May private company po kahapon na nag-offer na po or nagbigay na po ng isang barge nila from Danao City kasi may port sa Danao going directly to Hagnaya Port in the north po. Pero yun lang po ang kasi sa Hagnaya is there's one port kasi I forgot lang po sorry. Pero there's one port po kasi or sa San Domingo pala. Damage din po kasi yung port kaya we cannot use as many boat or port-to-port transfers as we want. Pero madami na po tayong transport using boat po and also using air. Ayun, oo. So at least maibsan yung traffic. Para lang magkaroon ng ideya yung ating mga kababayan, ma'am, ilang oras ba usually yung biyahe from Danao to Bugo City? Kasi sabi mo, 10 oras na ngayon dahil sa sobrang traffic. Dati, mga ilang oras yan? Usually, sir, kung Danao lang, 2 hours lang po yan, 2 hours and a half. Kung Cebu City, going to Bugo City, that would be 3-4 hours, depending on what you're riding, bus ba or private. 3 to 4 hours lang po talaga yan. Pero to be honest, ngayon po, sir, kahapon lang siguro, Saturday, Sunday, because walang trabaho, walang klase, a lot of people were going there. Pero hopefully ngayon, less people go there. Also, again, our drop-off points are still up naman po until lunch yung sa Danao at Asturias. Pero yung dito po sa Cebu City natin na drop-off point. But it will be up.
Yes po. Opo, bago ko lang ipasa kay partner Admar, Ma'am Angelis, meron ho bang matibay na struktura or gym dyan po banda sa San Remigio or dyan sa Bogo City or dyan po sa may Daang Bantayan? Within that area na po pwede pong bagsakan po ng mga tulong o ayuda, mga food packs at mga sako-sako pong mga bigas na po pwede pong dyan po ilagay muna pansamantala para po madali po yung pag-distribute, no, ng mga tulong sa mga kababayan nating apektado ng lindol. Yes po, actually, may covered gyms naman po lahat ng LGUs and it's up po. Doon po din na-drop usually yung mga ayuda in the past few days. Yung sa Capitol, for example, sa Bugo, nagda-drop na po kami sa San Remigio, sa Medellin, sa Buelan, Tuburan, Borbon, Tugol. Doon po usually sa mga covered court nila. Meron naman po. And then I understand so what happens is when the aid is dropped there sa galing Capitol or galing man kung kanino, the LGUs na po yung nagdi-distribute and they distribute naman po immediately. Ma'am Angelis, maayong buntag si Admar po ito. Clarify ko lang po, yung traffic po ba na dyan sa bahagi ng Danao, Daan Bantayan, or Danao ba yun? Daan Bantayan, papunta Danao sa... po. Danao po, papunta sa Bugo po, ma'am. Ay both lane po ba? Pa-north at pa-south? Hindi naman po. Going lang po talaga north. Kaya yun, we were hoping that people would decide to turn around and then drop off na lang po sa Bugo. Kasi going north lang po. Opo. Lahat po ba ng mga puerto dyan po sa Northern Cebu ay hindi siya accessible or limited dahil sa pinsala, like kagaya dyan sa Port of Bugo, sa Pulambato Port, Port of marami pong mga puerto din po dyan. Lahat po ba yan hindi accessible or halimbawa pwedeng daanan? Kasi meron ding mga magbibigay ng tulong mula sa halimbawa dito sa banda po sa outside po ng Cebu Province, ma'am, at sila mag-uumpisa dito sa Eastern Visayas o di kaya galing kaya sila sa Maynila at para hindi na sila dadaan papunta doon sa Cebu City, paakyat po, makakapag-transport pa rin po sila ng tulong? Yes, hindi naman po lahat. Sir, actually, most of our ports are functional lang po. Nakakatanggap naman po ng nakakadunggo pa po yung barko. It's ano lang po, San Remigio, Hagnaya Port and Fish Port lang po yung declared damage. Tabunok Roro Port, may kahapon kasi not operating yun because of crack. And then, pero the other ports that we have po, wala naman po, okay naman po kasi nga naka-deliver din po tayo and madami pong private individuals that were able to dock their ships po. Opo, so yung mga puerto po na yan, pwede yan yung may mga may sasakyan po na dala pa idadaan sa Baguio. Hindi lang po siya for passenger na mga klase ng barko yung pumupunta o dumadaong po dyan, ma'am. Yes po, yes po. Opo. Ma'am, ano po yung mga bayan ang talagang needed ng tulong maliban po sa Bogo City? Kasi baka yung tulong hindi ma-spread out, gaya nga ng sinabi mo kanina po, kung pipiliin pa rin nila na hindi maglagay dyan sa drop-off point ninyo, talagang gusto talaga nilang pumunta. Maliban po ba sa Bogo City, ano-ano pang mga bayan, mga lugar po dyan sa Northern Cebu ang apektado rin at minsan kasi ang sentro kasi dito, ang epicenter is itong Bogo City. Pero alam natin na meron pa rin mga lugar din dyan sa Northern Cebu na it's either pahirapan yung pag-abot ng tulong kasi nakakonsentrate nga dito sa malapit sa epicenter. Ano po yung mga particular na mga bayans po ang needed din ng hinabang, mga tulong po? Yes. So apart from Bogo City po, yung naikutin po natin lahat, and then grabe din po talaga yung damage sa San Remigio. San Remigio may mga namatay din po. It's the second town that has the most casualties. And also, what you call this, Tabogon. Tabogon, it's a bit, hindi siya, it's the next kasi po sa Bugo. Malaki din po yung damage ng Tabogon. And madami silang mga structures din. And also roads. Ang roads nila, grabe yung yun yung concern din. Kaya nag-add din ng traffic
concern din yun ng LGU kung paano kasi madami talagang roads na nag-crack talaga. Also, for example, government structures, ang daan bantayan, wala. They won't be able to use their municipal hall kasi sira talaga. Church ng ang simbahan doon sa daan bantayan, wala. Sira, it's down. So, but as far as aid is concerned, yun po yung mga towns talaga na hirap. May towns din po sa Tabuelan because it's the mountainous part, na ang hirap pasukin. May pinuntahan kahapon si Governor Pampo na sabi nga nila, ngayon pa napasok ng governor, malayo po talaga siya, papasukin, lalakarin, tapos kung muulan, maputi. So, yun po, yung areas kailangan talaga tutukan or abutan pa ng or tutukan po ng assistance. Opo. Ma'am, clarify ko lang, yung nabanggit natin sa eastern side ng Cebu, ito po yung malubha yung traffic, umpisa pa lang sa Danao City. Sa western side naman po, yun po ba yung hindi gaanong traffic and same, needed din ng maraming tulong pa? So the one I mentioned po, yung northern part, yes, yun po yung traffic. Mhm. The western part, that is the other access po kasi sa north. And yes, dun yung people are opting to pass through that area instead kasi wala talaga. Kaya dito sa main road sa hapon, hirap. Pero yun nga, we always say extra caution lang driving if you're driving through the west. Lalo na is umuulan, slippery, mountainous part po sa iyo ng Cebu. So, and then you need to be an expert driver when you're driving through the Trans-Central Highway. So, cautious lang po sa ating mga kababayan if they opt to drive through that area. Opo, pero meron naman po, considering na naging accident prone po siya, ma'am, meron po bang ginawa yung local government or provincial government na at least man lang merong magbantay, merong mag-traffic doon, considering ito medyo mas maluwag yung traffic or hindi ganong traffic kagaya dito sa isang part? Yes po. Based on, ang report din sa atin ng lahat ng information officers ng LGUs po in those areas, or lahat ng areas sa north and west kahapon. Nandun naman po lahat ng local police nila, nagsa-traffic, even and their traffic enforcers, of course, and then yung mga, even actually sa north kahapon, nasabi na yung mga tao na kahit mga tanod nila, yun lang mahirap kasi the tanods were supposed to be, they should help in the relief assistance, pero they were in the roads yesterday kasi to man the traffic. So that's also one reason why we were hoping to lessen people going there to decongest traffic para hindi na po makunan yung manpower. Opo. Ma'am, balikan ko lang po yung sa tent city natin. Ilan pong tent city ang itinayo po ng government? Kasi ito rin yung nabanggit ni President Marcos Jr. na itatayin. Kompleto na ba na naitayo ito para sa ating mga kababayan? We will get an update today po from DPWH on their tent city and DSWD. Pero kahapon, ang natayuan na po, Bugo City for sure. And then, kasi even before nag-set up ang DPWH, may mga tents na din po na parang sa residence ni San Remigio. But DPWH Secretary din said na magtatayo din doon. As for some areas po, we will confirm. Pero ang madami din kasi pong na relocate or nawalan ng bahay is mostly in those areas po. San Remigio and Bugo. Opo. Kamusta naman po yung supply ng kuryente? Meron pa rin po bang walang supply ng kuryente dahil parang kaakibat na rin ito, parang kadikit na rin ito sa supply ng tubig, maaaring maapektuhan po. Kaya needed din ng mga bottled water na mainom yung ating mga kababayan po, Ma'am Angelis? Yes, actually we're very grateful to NGC, to Sedeco because balik na po yung power natin last night sa lahat ng areas po. If I'm not mistaken, 100% na po sa lahat, or hindi man 100%, may 90% na lang or konting-konti na lang na area. But so far, yung report kasi nila sa atin,
nabalik na po lahat na in all areas po, in all the towns. Opo. Ma'am, yung mga eskwela po natin, balik operasyon na po ba? Kasi nabanggit kasi na may temporary tent lang para sa mga bata or still wala pa ring pasok po. No, actually in Northern Town wala pa pong pasok yung students natin as of today. We will get a feedback as well from DepEd on the report kasi ongoing pa po yung yung assessment nila sa lahat ng school structure ng DepEd. Iba din po yung sa DCWH and sa DepEd. Opo. So we will get feedback. Pabalik po si Gov tomorrow sa Bogo City to meet kasi nagbabalik yung cabinet secretaries natin tomorrow. But sa ngayon po, sige, wala pa pong klase in the northern towns po. Opo. Maliban po sa trabaho ng mga local government for disaster relief, yung iba pang mga operasyon po ng mga lokal na pamahalaan, suspendido pa rin po ba? And idagdag ko na lang din po, ma'am, yung komersyo, yung business natin, negosyo po sa mga areas of concern, yung mga napektadong lugar, balik na ba sila sa normal or still coping up pa rin mula noong tumama itong lindol noong September 30? Well, they're coping up talaga. I believe that would be the right word right now. Pero with electricity off, yun kasi yung priority natin in the past days. When Gov met with the President, yun lang sabi niya na sana mabalik in the next 5 days para at least may form of normalcy. Lalo-lalo na sa economy natin, makabenta na ulit, makaluto yung mga tao. Pero may structures, may businesses talaga din po. Like there were major fast food chains na wala talaga. It can't go up. It can't, kasi nahulog na talaga siya. Nasira talaga. But in other areas po, based din po sa DTI report, normal din naman po yung because they're doing the monitoring of prices in those areas. Apart from specific lang talaga, naman po, it's going back to, hopefully, going back to full normalcy. Opo, at viral din po sa social media, ma'am, ang pagkamatinabangon sa mga taga-Sugbo, considering sila'y nagbibigay ng libreng pagkain para doon sa mga volunteers, lalo na yung mga naiipit sa traffic po, ma'am. Yes, very heartwarming, no? Kahit victims themselves, tumutulong, nagbibigay ng lugaw, kape, kasi ang tingin nila, yung mga stranded sa daan. We're very grateful po din sa kanila. Not just them, pati po yung sa LGUs natin, they are the ones who should be, who's responding. And then they themselves are victims. Yung LGU workers, employees, mga officials, pero yung mga employees na nagbibigay ng ayuda, may mga narinig ako doon na nagbibigay sila ng ayuda pero wala na din silang bahay. Ganun po. So, dito mo talaga nakikita yung the spirit of bayanihan. And I believe it's the silver lining out of disasters like this. It's a sad circumstance pero yun nga, nakikita mo that iba talaga yung Pinoy. Opo. Ma'am, bilang panghuli na lang po, ano po yung pinaka-immediate needs ngayon? Halimbawa, meron pang mga kababayan tayo, mga ibang organisasyon, private sector, na gusto pang tumulong dyan. Ano ba yung pinaka-needs talaga ng ating mga kababayang apektado po nitong nakalipas na malakas na lindol? Yes, kasi po ngayon nasa relief and rehabilitation po tayo na phase. So, yun, the funds that is coming in from the government, donations to the government, donations, we are putting it in rehabilitation. But of course, yung daming affected. So we hope that if may magbibigay pa po, may enough na po tayong food, pero okay lang po if mag-continue po yung food and water kasi everyday din naman po yung ginagamit. Pero for yung reconstruction ng bahay, mga plywood, yung mga ganun, mga gamit. And then also, may iba din po talaga, again, we understand na ayaw pa talaga ng mga tao pumasok ng bahay or even structures that have been used. Pero so, if it's,
kung may mga magbibigay pa ng tent, yung mga trapal, mga what they call sleeping bags, because some are more comfortable talaga na nasa labas lang talaga sila muna. For now, you understand them. So mga ganun po, yun po yung mga gamit. And also for medicine, medyo madami din po kasi injured. We have enough, pero just in case po talaga when magal pa or mas madami pang need, antibiotics and painkillers po. Alright. Daghang salamat, Ma'am Angelis, sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Ingat po kayo dyan at sa ulitin po. Thank you po, Sir Jay, Sir Admore. Maraming salamat.